Ano lang, klaruhin ko lang, kasi may mga nag-PPM sa akin eh. Para ano, at least on the level tayo about yung Bagani movement at saka yung networking na ginagawa. Actually, anong tawag doon? This is not your usual movement. Number one, it is totally apolitical. The closest would be is actually it's just a practice of parang cultural revival. So, for those that know me, I've spent the better part of more than 25 years um, because of my experience actually in the mountain. Spiritual experience na very indigenous, personal and indigenous, intimate, di ba? Intimate. That led me to leave yung corporate world and spend yung life savings namin mag-asawa going all over the Philippines. And then finally, around last year, matatanda na yung mga anak ko and what's happening with the world. Parang I suddenly felt a realization that the best thing that I could do is actually live the life of a decolonized person. So what that afforded me is an ability to appreciate our situation as a country, and also making a deep dive into yung values nga. Karamihan kasi ng pinakamalalim sa kultura natin kailanman hindi nakasulat eh. So yung mga kaalaman na natuto ko sa immersion ko, nakuha ko sa matatanda, nakuha ko sa mga wisdom bearers. Sabi ko, sige, ako na lang gaganap. Kahit na nauubos na, sabi ko, bilang pananagot dun sa kumausap sa akin sa bundok. Diba? Yung inang kalikasan at saka yung amang naglikha. Sabi ko, ano na lang, igagampanan ko na lang sa natitirang panahon ko dito sa sa material na lupa. 'Di ba yung nakita kong panawagan. So nanubalik ako sa kultura. So doon ako nanggagaling. So yun lang, gusto ko lang para bang i-share yung ganda, yung sarap, yung payak na pamumuhay. Nagtataka sila ba't nanggaling ako sa magandang eskwela. Bakit parang masaya-masaya ako kahit na kumpara sa mga kaskwela ko at saka kauri ko. Ano naman, kung material lang titingnan mo, kapos. Nagkataon lang dahil kasi may kayang aking mga magulang at pinagpala naman tumubo ako dito sa mundong to sa mga napoder ng aking mga magulang, kaya nakayanan kong lumigid ng Pilipinas, di ba? Tapos yun nga, parang nakita ko yung sabi nga ni Professor Hocano, si Nibot Hocano, shoutout sa akin, sabi niya, kung talagang gusto mo maging dekolonisado at maintindihan mo kung ano yung pagbabayani at pagbabagani, kalimutan mo lahat na natuto mo sa libro saka natuto mo sa akademya, talagang lumubog ka. Yun ang ginawa ko. So yun lang. So yun lang ang una kong gusto sabihin. Pangalawa, doon sa lakad na to, napansin ko hindi lang pala ako ang nagigising at meron na rin mga ibang nagigising sa kagandahan ng kanilang kultura. Yung pagiging dekolonisado, kasi akala ko ang isang marka nun is yung kalabanin mo yung mga dating mga sumakop sa iyo. Pero hindi pala yun ang pinakamalalim na kalagaan natin. Kasi sabi nga, kung sino nakakaintindi siya umintindi. Diba? May dahilan din kung bakit yung naglika ay pinabayaan na matuto tayo. Sa mahabang panahon, matuto tayo. Mapulot yung magandang, meron tayong mapupulot eh. Kahit sa masamang nakalipas, meron pa rin magandang mapupulot. Pero ang pinakamagandang kahalagaan nga natin is yung dalisay na dalisay, nakatiwasayan,
napayak na pamumuhay na nagsisimula yon sa sarili. So para magawa yon, 'di ba? Anong tawag doon? Magsimula tayo sa sarili natin. Tas parang nakakataka parang people think that it's a movement, as in yung movement, 'di ba? Ganun tayo, parang naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tapos ang gagawin natin is we're against something, tapos yung mga nagko-complain tayo sa sitwasyon, alam natin yung masama. Sabi yung mga naniniwala sa sinasabi ko, sumama kayo sa akin, di ba? Paramihan kayo sa Facebook. Para may political power ka, di ba? Pero hindi ganun ang approach na nakita ko ng dekolonisadong tao. Wala lang, gampanan mo lang yung katotohanan. Di ba? Walang pilitan kasi walang tumagal na maganda na hindi kusa. Yan ang una. Pangalawa, yung concept nga ng pagbabayani, bagani, malalim. Doon din nag-uugat yung pamantayan kung paano tayo pumili ng tamang pinuno. Wala naman tumama sa marka dahil nakalimutan na natin, marapati na natin na lahat tayo biktima ng kasaysayan. So kung gano'n natin gagawin, na wala lang tayo sa wisyo, hindi dapat magmula sa galit pero sa pag-unawa. Magsimula tayo muna sa pagboto sa ating sarili. Nagampanan natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa at sa kalikasan. Malaking bagay yung panunumbalik sa lupa, pag-aalaga ng lupa at sa mga hayop, mga paligid, sapagkat yun ang tanging bagay na mag-i-indicate na numbalik ka dun sa sinauna, yung kinagis na nating kultura, our worldview. Kasi doon nakapako until ma-realize natin na doon tayo nanggaling. Lahat ng paraan na ginagamit natin na nagmula sa ibang kultura, na ibang nakagis na nila sapagkat iba rin ang kalikasan, relasyon nila sa kalikasan doon. Hindi natin may isip para sa sarili natin kung paano ba yung tinatawag natin na progress at development. Dapat magmula yun sa kahalagaan It should come from the values of the culture. Diba? For us to be totally independent in our policies and decision making. And this goes to the root of national security. Ako'y naniniwala na kung nanumbalik tayo sa ating kultura, mapagbabati natin ang mga nag-aaway-away natin mga kapatid. So maraming nagtatanong sa akin, ano ka ba, kaliwa ka ba o military ka ba? Laging naging issue yan So ngayon pa lang sinasabi ko na, I have two hands, the left and the right. Diba? Anong tawag doon? Dapat ang ginagawa natin, hanapin natin, magbati-bati tayong lahat. Imbis na naghahanap tayo, na mag-away tayo. Ang makikinabang lang nun is yung mas malalaking mga bansa na may sarili silang interest na ginagawa nila para sa sarili nilang kababayan. Ang nawala sa equation yung atin, kung ano bang ano sa atin. Tapos yun nga, naniniwala ako, bagamat parehong sabay na katotohanan yan na magkahiwalay-hiwalay tayo dahil kasi regionalistic tayo, iba-iba tayong tribo. Sa isang banda, totoo yun. Pero sa kabilang banda, meron nag-unite sa atin. At yun ang bayanihan at pakikikapwa. Diba? Iba-ibang tawag sa kanya. Bayanihan, baganihan, tagyawan. Diba? Iba-iba siya. Pero, ang ugat niya iisa. Diba? Yung pagmamahal sa kapwa mo, sa komunidad, at saka sa paligid mo. Ngayon, ano tong panawagan na to, parang suntok sa buwan. Nananawagan ako sa mga gusto manumbalik sa buhay ng pagbabayani, pagbabagani. Nampakay natin yung katiwasayan, diba? At saka pag-usbong ng kalikasan ulit, diba? Yung pagkain para sa lahat, food sovereignty, diba? Yung hindi tayo magutom. Yun ang tunay na national security. Hindi tayo gutom. Hindi natin kailangan makipagbanggaan o patayan. Alam natin yung atin sa atin.
Pero kung di natin makuha yan, okay lang. Kung masikip pang kumot, sumiksik. Di gawin natin yung natira sa atin. Di lalo tayong dapat magpadami ng pagkain. Paano natin gagawin yon? Dapat sustainable, organic, buhay natin ng lupa. Karelasyon ulit tayo sa lupa. Kasi yun ang law of comparative advantages. Yun ang ating taglay bilang lipunan. Malapit tayo sa lupa. Yun din ang rason bakit dahil nakalimutan natin kahalagaan natin, bakit tayo nagpakawara. Kita mo, dumi-dumi na ng Pilipinas, tsaka yung mga ilog natin, mga ano natin. Kasi nakalimutan natin kung sino tayo. Yun ang sinabi sa akin sa bundok. Hindi natin kailangan mag-convince ng marami. Dito, intellectual discussion. Kailangan lang natin yung nagising, yung nakikita, yung parehong nakikita ko. Kasi ngayon na naggigiba ang ilusyon ng mundo. Lahat lang naman yan, theory. Ano ba, teorya? Theory lang yan. Placeholder. Placeholder for the truth. Best explanation for now. So yan, dati akala ko magkaiba. Pero iisa lang yan eh. Sinasabi na kapitalista, komunista. Hindi ako naghahanap ng away, pero kung titingnan natin, iisa lang yan. Nanggaling lang yan sa sa European materialist worldview. Ang ekonomiya nila, walang kinalaman ng kalikasan. Walang kinalaman ng katiwasayan ng komunidad. Materialismo, yan, nawala sa equation yung relasyon sa lupa. Diba? Tsaka, yung relasyon natin sa mga ating mga ninuno, nawala. Diba? So, ito is panawagan lang para sa mga nagising. Diba? Yun lang naman ang kailangan ng kalikasan eh. Kaya niyang umusbong ulit, kailangan lang bigyan natin sa pagkakataon. Diba? At para dun sa mga natatakot, diba, sa mga nangyayari, kung wala, mauubos ang energy natin. Kasi ang ng bakunawa is yung takot eh. So, hindi mo matatanggalan takot ng pagtatakot ng sarili. Diba? Kailangan natin is maraming patotoo. Kung nanggagaling tayo sa katotohanan, hindi na dapat sinusulat o ina-argue parang Western. Diba? The best is to show the fruits, diba? Sabi nga nila, paano natin masasabi, diba, sa mga iba? Kasi pag nanumbali ka, kadalasan iisipin nila, yan eh. Unang-una isipin nila, sabihin nila, ay, yan, primitive yan. O kaya galing sa demonyo. Well, simple lang, huwag na tayo makipag-argue. Kasi ang paraan nila is nakasulat, sa atin hindi nakasulat eh. Ang paraan nila is paniniwala. Ang paraan sa atin is pagkakaroon ng relasyon dun sa gabay. So, dun sa prutas ng ikakalabas ng ating pamumuhay, dun natin makikita kung ano yung totoo. Diba? Yun lang ang gusto ko sabihin. Diba? Yun lang kung titingnan nyo yung kagandahan ng ating kultura, hindi kayo matatakot sa anong nangyayari sa mundo ngayon. Pagkus marirealize nyo, wow, totoo pala yung sinasabi ng mga matatanda sa bundok. Ito pala yung susunod na Jerusalem. Ika nga, ito pala yung lupa ng pinagpalad. Diba? Yan lang. Diba? Kumbaga harapin natin yung dadating na mga pagsubok. Kasi ganun lang naman yan. Ito may paradigm shift eh. Diba? Yung takot mangyari, yung kakahawak dun sa nawawala. Kailangan makita natin, 'di ba? Ano ba yung lalabas na bago? Hindi natin makokontrol ang politics, ang gera, wala tayong magagawa diyan. Parang yan eh. Parang dagat, 'di ba? Kung maaning dagat yung magulo
at saka may bagyo, 'di ba, sa gitna ng dagat. Wala tayong magagawa kundi yung sarili natin, 'di ba? Yung sarili natin na direksyon kung saan tayo papunta, 'di ba? Yung kung paano natin dalhin ang ating sarili para hindi tayo maalon dun sa sa kaguluhan nangyari bago dumating ang pagbabago. So yun lang, medyo mystical ang tradisyon ng ating kultura. Hindi ko masasabi sa inyo kasi huwag kayo maniwala sa sinasabi ko unless makita nyo talaga. Kasi kung nakita nyo talaga, ibig sabihin ang galing talaga yon sa naglikha. 'Di ba? Hindi, kasi wala kung sa akin nyo kukunin yun, hindi naman ako perfecto, hindi ko nakikita lahat. Nakikita ko lang yung para sa akin kung anong dapat kong ganapin at saka anong dapat ko gawin. Wag na tayo magsamba ng politiko, ng tao, 'di ba? Kahit sa akin, kung nagsisimula kayo maniwala dun sa mga pinagagawa ko at yung mga kasama natin, hindi, lahat tayo manumbalik sa kultura, 'di ba? Kasi tanging yung lang natin, kahalagaan lang natin yung binigay sa atin ng naglikha, 'di ba? Yung pag-aalaga ng kalikasan at ng kapwa, yun ang ating magiging gabay. Tapos yung pagkaunawa, ano ba pinuno? Ano man tamang pinuno? Doon na natin masusukat, malalaman, doon tayo magigising. Ang trabaho natin magising at manggising. Hindi natin secondary yung pag-oorganisa. Politics will not be the one to save us. Diba? It is a change of heart. So, yun lang.